Hello guys, this is Rio from For Your Plan is My World. Sa video ito, andito ako sa mama ko, sa tunay kong ina, hindi fake na ina. Nandito ako, kaya ang i-vlog ko ngayon ay ang kanyang halaman. Tingnan nyo sa likod ko, ay mga halaman niya. Hindi naman siya mahilig kasi konti lang ang nasa mini garden niya. Ang iba nga hindi niya naasikaso siguro sa gawa ng kabisihan niya. Kaya ngayon ay titingnan ko kanyang mga halaman kung anong pwede kong maayos para maging maganda ang kanyang mga halaman. Ito lang, yan ang mga halaman niya nasa likuran ko. Yan. May nakita ko dito isang halaman na pwede kong ayusin. Titingnan ko anong magagawa ko para sa halamang ito. Ay ang Peladrino Majesty. Titingnan ko kung paano pwede ko magawin para mapaganda ito. Mag-propagate ako ngayon. Pero bago ang lahat, thank you sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga new subscribers. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the icon bell para updated ka sa mga susunod pa mga videos. If you're interested, please watch this video. So this Peladrino Majesty is just for you. Ito na guys, as you can see, andito tayo sa Peladrino Majesty ng aking mama. Tingnan nyo yung pagtubo niya, hindi maganda. May mga brown siya kasi nilagay lang ito nasa dito lang sa ibaba na hindi siya nasa malilim na ang puno, nasa direct siyang sun. Kapag nainitan talaga siya. Kaya ang nangyari, nag-brown yung mga leaves at hindi maganda yung pagtubo ng mga dahon niya. Although, ang pagtubo ng mga leaves niya, ganito siya. Yan, ganyan. Kung hindi ito nasa exposed, mas lalong gaganda sa ng mga dahon nito. At isa pa napansin ko, ang soil niya, ay ang ginamit niyang medium, ay pure soil lang. Walang nilagay na kahit ano. That time kasi, wala pang available na mga kukupit siguro, coco fiber. Kaya yun, soil lang ang nilagay. At saka may konting eggshells ang nilagay dito sa top. Kaya yung nagipag-grow nito, titingnan nyo naman. Kaya ang gagawin ko, sana magawa ko pa itong paraan, magkakat ako dito, puputol ako ng isa, para itanim ko ngayon. Sana mabuhay ko pa, para hindi ko pagalitan ng aking ng aking ina, na pinakialaman ko yung halaman niya. Sana mabuhay ko to. Titingnan ko ano mga available na ingredients or hihalo ko sa lupa dito sa lugar niya, para maayos ko to ng konti, itong Peladrino Majesty. Yung may nauna akong vlog dito kung paano mag-alaga ng Peladrino, ilagay ko na lang sa description below sa baba nito yung paano mag-alaga ng Peladrino. Ngayon kasi ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim at yung pinaghalo-halo kong soil para sa Peladrino na ito. Ito ang gagamitin ko para sa pagtatanim ng Peladrino Majesty. Kaya ang gagawin ko ngayon, mag-cut ako kahit dalawang cuttings para sa pagtatanim ko ngayon, pag-propagate, para gumanda ito. Kasi nakita ko nga yung kanina, sabi ko sa inyo, pure soil ito. Kaya ang gagawin ko ngayon ay yung available na ingredients na meron siya dito. Dito may binabulok siya na compost soil. Nandito ang halo-halo nito ay mga pinabulok na mga dahon, mga excess na mga gulay, yung mga tira-tirang gulay, mga prutas, carrots, apple, banana, yung mga natitirang yung mga gulay, yung mga leaves ay pinabulok dito para maging gawing mataba ang lupa. At sunod ito ang tree dust, yung nag-change doon. Kumuha kami, yan, ito ang tree dust, galing sa puno ng nyog. Yun, ito yung tree dust. Ito kasi yung available na pwedeng ihalo ko sa lupa. At saka ito rice hull, meron din siyang rice hull dito. Ipaghalo-halo ko to para maging maganda ang tubo o pag-grow ng Peladrino Majesty. At meron din akong nakuha ng mga coco, hindi siya cubes, parang kinat lang ng mga yan, coconut husk nga, sabi ng sa little sinabi, coconut husk. Kinat lang siya, kumuha ko doon sa kaunti sa nilagay sa orchids ng mama ko. Kasi kailangan ito ng coconut husk para ma-absorb na maayos yung tubig, kasi gusto ng Peladrino
medyo palagi moist. Kaya kailangan talaga ng coco husk. At saka ito din nakatulong dito itong coco dust, kasi sumisipsip din siya ng tubig, excess water. Sumisipsip at saka nababaon dito yung tubig para maging moist palagi yung tubig. At saka itong Rizal ay nagpa-drain para madali mag-drain yung lupa. Kaya paghalo-haluin ko sila. Ito lang yung available na nandito para sa halaman ay sa soil na ihihalo ko. At saka yung Rizal din, mahalaga siya kasi nga magiging relax yung soil, nagiging airy yung soil para hindi lang lahat pure soil, kaya kailangan din ng Rizal. Nakatulong din ito para ma-relax yung roots. Although nagpapabilis ito ng pag-drain ng tubig sa soil, pero dahil nga may coco dust at saka coco husk, pag pinaghalo-halo mo sila, magiging maganda ang result ng pagtatanim ng halaman ng philodendron. Ito yung aking ginawa dun sa aking mini garden since ngayon ako nandito sa lugar ng aking mama, ng aking ina. Ang gagawin ko yung ginawa ko din doon, yung available na mga materials or ingredients lang na meron siya dito. Kayo nang gagawin ko. Kaya kung meron kayo madaming coco husk or gawin yung coco cubes para mas maganda yung ihalo nyo sa lupa. Konti lang lupa ang kailangan natin para gumanda, mag-grow yung philodendron natin. Since na ang environment ng philodendron, alam naman natin na sa forest ito, nasa makahoy. So, kailangan siya nasa malilim na lugar siya. At saka, ibigay natin sa kanya yung environment na gusto niya din, na kailangan na hindi, kadalasan sa philodendron ay nakakapit sila sa puno. Since na gusto nila na may makapitan ng puno, kaya yung gagawin natin, ihalo natin sa soil, ay may mga puno na mismo, yung may coco husk, coco dust, at saka yung mga pinaghalo pa natin, mas lalong tumaba siya. At saka kapag tumubo na siyang, nag-grow na siya, pwede natin lagyan na siya ng kukupol. Syempre yung kukupol natin, sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa. Since ito yung nilagay ng aking mama, lagay lang niya yung pulang, para tinali lang, para hindi siya siguro bumaba o mag-down or mag-bend down yung ito, kasi medyo mahaba-haba na, kaya tinali niya lang. Kaya sa susunod, ipakita namin kung paano gumawa ng kukupol para dito kapag ito nag-grow na sa susunod na vlog ko. Ito po, pakita ko sa inyo. Ito yung node na sinasabi dito, yung may isang leaf. Yan, at saka may ugat, may roots. Ito, may mga roots siya. Ang node yung tinatawag na bawat isang leaf at saka may ugat, yun yung node. So, ang gagawin ko, dito ako maghahati sa middle para mapadalawa ko siya dito. Gamit ko yung kutsilyo, yung knife, hinugasan ko ito ng mabuti para walang mga lansa-lansa ng isda or ano pa man, para maging safe yung pagputol ko nito, para walang malagay na bacteria dito mismo sa plant na ito. Ganyan. Wala kasi ditong malaking gunting, medyo malaki kasi ang stem nito, kaya kailangan pag gamitin ko talaga ng yan, ito gagawin ko siyang dalawa. Kasi kung gusto mo maging last ang yung philodendron o kahit anong klaseng philodendron, kailangan madami ang ilalagay mo sa isang paso. Since ito konti lang, kaya dalawa lang ang pwede pumakat ngayon. Sana hindi maganda ang tubo nito at hindi mamatay, kasi baka sisihin kung aking mama kung bakit ito naman nasira yung kanyang halaman. Pero tingnan ko naman kung yung mga gagamitin kong soil ay maganda naman, kaya tingnan ko naman hindi ito masisira o mamamatay. At nito, ito yung soil na gamitin ko. Set aside na muna ito. Dito muna siya. Ito yung dalawa, lagay ko muna ito dito. Yan. Hindi ko na siya puputulin dito kasi baka mapano pa. Kaya ito dalawa na lang. Itali ko. Ang pag-propagate nito, pwede din siya sa water propagation.
Pero ngayon, i-direct ko na siya sa lupa. Since may mga available naman na ingredients sa lupa na to. Ay sa pagtataniman nito. Andito yung soil. Konti lang. Haluan ko siya ng compost soil. Yung kaninang sinabi ko mga pinabulok na mga prutas, gulay. At saka ito yung coco dust. Yan. Konti lang muna. Ayan. At saka yung rice hull para ma-relax yung soil. Yung hindi siya titigas yung soil kasi may rice hull na parang nakatulong siya para mabilis yung pag-drain ng tubig. At saka kahit gusto ng palaging moist ang philodendron, kailangan yan din ng rice hull. Kasi nga, para yung ugat, makarelax siya, makabuelo. Kumbaga, makarelax talaga siya. Kasi kung pure na lupa lang, yun nga sinabi ko kanina na sa bawat sa pagdilig, nagiging matigas yung lupa. Kaya kailangan, palaging mayroon ng kahit konting rice hull. Yan. Kasi nakatulong din siya, may ingredients ito na vitamins din sa lupa para maging maganda ang kalabasan ng tinanim mo halaman. Yan. Ito na pagtanim natin. Pakita ko sa inyo. Para hindi masyado magastos yung pagbili ng pots. Yung mga available na plastic bottle, yun ang ginagamit ko sa pagtatanim para eco-friendly na din. So ganito yung pagtanim. Yan. Ibaon natin sa lupa, medyo malalim-lalim ng konti. Yan. Yan. Para kapag nagtubo siya, nag-grow siya, di ba maglalagay tayo ng coco pul dyan dito sa gitna. Pero ngayon, ilagay natin na muna ng mga coco husk para maging ma-absorb niya yung tubig kapag diniligan natin. Yan, didiligan natin ng konti kasi bagong tanim. Kailangan diligan kahit basa yung lupa niya. Pag bago pa lang tanim, ilagay natin doon sa tabi para hindi siya palaging magalaw. Lahat naman ng halaman kapag bagong tanim, kailangan hindi siya masyadong magalaw para madali yung pagkapit agad ng mga roots niya sa soil na yan. Kasi kapag palaging nagagalaw, yan, may tendency na mamatay ang yung halaman. Kahit anong halaman naman, kapag palaging nagagalaw, dapat ilagay ito sa gilid o sa tabi ng bahay nyo na hindi masyadong magalaw at hindi expose sa sun. Kasi, hindi nga dapat kailangan expose siya or hindi dapat mainitan, lalo na bago pa lang. Kaya nasa malilim na lugar dapat ito ilagay para maging maganda yung pag-grow niya. Sana nagustuhan niyo ang video ito at may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung nakatulong ito at may nakuha kayong information, please like, share para sa mga plantitas natin na gusto din magtanim or mag-alaga ng mga philodendron. Paki-subscribe na din and hit the icon bell para updated kayo sa mga susunod pa mga videos. Thank you guys. See you on my next video. So this philodendron majesty is just for you.